Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 48. And today, live tayo sa Facebook and as up to now, meron na tayong 4,000 viewers na nanonood. Ayun, grabe talaga. Palaki na palaki, 5K na. 5K viewers na. So, today, sobrang solid yung magiging episode natin dahil sobrang importante yung guest natin kasi ito yung isa sa mga nagbabalik mula season 1 ng Di Na To Drawing Podcast and sobrang kilala din tong taong to kaya sobrang nakaka-excite na naman yung episode natin ngayon dito sa Di Na To Drawing. And siguro wala na tayong intro no. Without further ado, please all welcome EJ Edralen. Ayun. Grabe naman yung sobrang kilala men. Sobrang humble no. Ayun, kamusta EJ? Okay naman, ang daming nangyari simula nung last guest ko sa podcast ko. Oo nga, no? Pero ang mahalaga dito, yung project natin, hindi siya naging drawing, di ba? Kahit anong mangyari, pinush natin, di ba? Natuloy. So, mamaya ipa-plug natin yan. Mamaya. So, ang ano natin ngayon is parang ay nabalitaan mo pala yung yung issue dun sa kumalat yung nagpatato sa noo. Nakita ko yun. Ang lupit ng parang grabe yung grounds na yung mga content creators ngayon na gumawa ng ganitong plot. Kumbaga for the content talaga in cloud, gagawin nila yung ganun no. Yeah. Sobrang ganun kauhaw for kasi whether we like it or not, it's all about attention so hopefully lang yung mga may malalaking following is magamit nila sa mas sa mas makapuluhan na bagay. I mean yung plot nito is parang magkasabot sila, tama ba? Totoo. Wala pa yung parang challenge, meron na siyang tattoo sa noo Parang ganoon Hindi kasi ako naka-follow sa mga hindi actually kapag alam kong wala akong mapupulot. Hindi talaga. hindi ko binibigyan ng attention na. Pero syempre sa sobrang nag-boom maririnig o makikita ko talaga yun, no? Pero ayun, tama ka dun, parang grabe yung pag-plot, no? Parang pinagplanuhan talaga nila para ang hirap ngayon kasi kumbaga yun nga sabi mo, attention is the new currency parang kahit anong galaw mo pwede mong pagkakitaan na ngayon and parang dumadating sa point yung mga tao talaga, yung diskarte nila minsan nawawala yung moral grounds tama yung punto mo doon. Nagagawa nila and no? Parang tama ka, nawawala yung moral grounds and minsan wala nang sense, di ba? Pero wala.
So, I Wala guess, tayong magawa eh. Ganun talaga I eh. guess ano, I guess stick ka kung ano yung pinaniniwalaan mo and stick ka sa totoo mong sarili, 'di ba? Na ano. I mean, kung ano naman, kung at the end of the day, kung pag mas totoo ka sa sarili mo, mas masusustain mo, 'di ba? O, kesa sa one hit wonder or parang nag-viral ka tapos wala na. Hindi yun na-sustain na gets. Hindi na-sustain, 'di ba? So parang naging sikat ka and then na-market mo yung ano pa. 'Di ba parang may market yata siya yung takoyaki. Yeah, pero 'di ba parang hindi siya nakilala sa pagkain niya, sa sarap ng ano. Nakilala siya dun sa stint niya lang ganun. So, maaring smart sa ibang aspeto, pero ayun, pero parang parang hindi siya sustainable kumbaga. Ay nga pala sa mga listeners, hindi ko napakilala si EJ no kasi na-excite na ako dito sa topic namin eh. Si EJ pala, siya yung synth and keyboards ng Autotelic, kung alam niyo yung band na Autotelic. And meron na siyang solo act na tinatawag niya sarili niyang Kiss Kid. So, yan yung mga pag-uusapan natin. Kung ano yung mga pwede nating i-topic dito sa yung saktong sinargohan ko na agad yung sa sa cloud chasing, yung mga ganyan. And paano ba mabuhay ng pagiging magkaroon ng intentional living. Yun yung parang mantra ni Jay eh. Kumbaga, paano natin gagawin yun? Paano kaya try natin gayahin yung mga pang-hook na unang tanong agad, EJ, magkano kinikita mo na? Kinikita mo sa Autotel. And nag-work siya yung ganong yung sa mga vlogger yung parang yung ganyan no? Pero paano ba aminin ko interesting yung mga ibang ibang ganon na pag nakita ko. Pero alam mo yun, minsan hindi mo maiwasan makumpara oh my god, ang laki ng kinikita niya gantong age no. Pero man, just do your thing, di ba? Just do your thing, focus ka sa mga kaya mong gawin. Totoo, diba? Totoo. Kasi ayun nga, comparison is ayun nga. Pero tawag dito, meron kasi talagang formula yun, tsaka nag-work talaga siya. Parang copywriting, parang yung hook mo, kunwari, dahil nga sa sobrang bilis nga ng ng attention span ng tao, dapat beneath the 3 seconds na makita ng pag-scroll, dapat makuha mo agad yung attention eh. Ayun yung labanan eh. No? I mean, nakakapagod siya. Nakakapagod siya. At ayun yan eh, di ba kung nasabi ko nga sa'yo, hindi, after nung February, kasi sobrang dami namin gig pre. So for some reason, hindi na ako masyado nakagawa ng beats. And ayun nga, kasi syempre bukod sa pag-gig, meron din akong freelance. May mga sinisingit akong freelance project. Tapos, for some reason, medyo nawala yung nawala yung parang momentum or yung drive ko sa paggawa ng beats. No? And kasi parang inobserbahan ko yung sarili ko rin na na parang nasasama ako dun sa system na parang kailangan ko mag-upload araw-araw, ganyan. Totoo. Nakakapagod siya, no? And nako-compromise naman yung yung creativity mo, di ba? So, nung mga time na rin nun is inaaral ko yung mixing talaga. Mixing, mastering. So, kaya medyo nawala yung consistency ko sa sa pag-upload. And ayun, siguro marirelate ko siya dun sa sinabi mo na ayun nga, na maano yung attention span. Pero ayun nga, napansin ko is nung nag-post ako lately nung sa CD. Oo. Yung kung ano yung likes before na ganun pa rin.
ganun pa rin kasi yung naka-follow sa akin is yung mga friends ko and yung mga nakapanood sa akin. Yun talaga. So parang parang sila yung masasabi kong organic, kumbaga. So nung nag-post ako ng CD natin, ganun pa rin yung number of likes and So ayun, masaya ako na kasi parang, di ba nga, tagal kong hindi nag-upload. Shit, baka mag-evaporate yung post, di ba? Kasi nga, baka matabunan, kumbaga. So, pero hindi nakita siya ng mga Napansin ko rin yung galaw ng social media ngayon. Parang medyo nag-diminish ang influencer power . Kumbaga, ngayon parang community-based na yung yung nag-evolve ngayon na parang pag malakas yung community mo, yun talaga Kumbaga, dun din talaga yung nagbo-boost yung engagements, yung mga parang shares ng ng content mo is parang dun siya na-absorb ng mga community. Kumbaga, ang hirap siya i-build. Kumbaga, yun yung pinaka end goal mo na magkaroon ng community na yun yung sinasabi mo organic. Kasi once na build mo siya organically, natural siya na talagang hindi mo siya mamamalayan na nag-grow . Kumbaga, yun na yung parang, kahit ayoko sabihin, yun yung labanan ngayon. Kumbaga, pabuuan na ng community . Kumbaga, ganun siya . Pero sa atin naman kasi, hindi natin pinipilit . Kumbaga, binibuild lang natin yung sarili natin, nagpapaka-honest lang tayo sa ginagawa natin, and ini-enjoy natin yung process. Kumbaga, syempre, kasama na din yung pag-market mo sa sarili, and yung parang pag-reach out sa mga tao na gusto mong makipag-connect. Pero yun nga yung maganda doon, pag organic, hindi ka may iwan. Kumbaga, once na parang may parang may something na nangyari na trend or downtrend sa career or hindi siya ganun agad nawawala . Kumbaga siya oo. Hindi siya yung hype-based na. Yung may mga bumabati sa'yo. Si Chedi, tsaka si Raven. Si Chedi yung RM namin yan sa Autotelic. Oo, and RM din siya sa Chindetera. Okay. So, and drummer din yan. Maraming ginagawa yan. Din siya? Multimedia girl. Nagpo-photo, nag-sticker, nagdo-drawing sa iPad, yung digital graphics design, something like that. And gumagawa rin ng lyric video. Mga kliyente niyan, pare, sila Zach Tabudlo. Malupit pala. Malupit yan. Pwede mag-guest din, no? Chedi, sige, tatanungin ko. Siya, freelancer. Then siya involved. And marami siyang ginagawa. Parang in-interconnect din niya yung art ng mga multimedia, kumbaga. Pero going back dun sa mo, tama kayo. Tama ka. And alam mo yung spotlight effect? Spotlight effect? Anong yung parang nasa isip mo is pinapansin ka ng tao. Pero ang reality is hindi ka naman talaga napapansin ng tao. I mean, wala naman talaga sa kanila. Halimbawa, hindi ako consistent sa beats. Wala lang naman talaga sa kanila . Kung consistent man ako, yes, mapapansin nila. Pero kung, halimbawa, hindi ako mag-upload for 1 day or for 1 week, parang wala lang din sa kanila. No? Kasi nga, syempre, may mga kanya-kanya rin silang life. Diba? So, I think, maganda rin isaalang-alang yun, yung parang sa spotlight effect na hindi naman nagre-revolve talaga lahat ng bagay sa'yo. So, okay lang kung hindi ka consistent, diba? So, okay lang if may break ka, diba? So, ako, ganun, I'm taking my time. And, kumbaga, ayoko rin kasing makompromise yung yung health ko, yung creativity ko. Totoo. So, dati kasi parang ang gusto natin is consistent tayo at araw-araw may upload. Pero may nakakapagod din.
Yun yung Nakaka- ano nun eh, no? Mape-pressure ka rin talaga eh. yeah. Pressure ka sa ganun eh. Tapos ano, tawag dito, yun nga, may narinig din ako, may nagsabi na wala talaga silang paki sa'yo na kala mo Oo, yun yung pinapansin nila. Mas oo, mas may paki pa sila sa sarili nila. Kumbaga oo. yun talaga yung focus doon. Di ba tayo, ganun din naman tayo, di ba? Mm. So, may mga hinahangaan tayo. Ako, marami akong hinahangaan. Mm. Pero, di ba, consistent man sila o hindi, is hindi naman siya sobrang ano sa akin. Big deal, kumbaga, no? Kasi nga, may inaalala rin akong life ko, di ba? Or may Totoo. mga ganap din ako, di ba? So, Mm. ikaw, sino ba idol mo? Or parang nilulook up? Tanatanong mo ba? Oo, Sila Shaira Luna, ganun. Yung mga yan. o ganun. Di ba? Mga So, alam mo, photo. Shira Luna, Mm. kung for some reason hindi siya maging consistent sa pag-market or mag-upload or mag-engagement, di ba parang hindi mo naman mapapansin Mm. talaga? Oh. Kasi syempre may mga iba ka pang idol din. Halimbawa sila, sino pa ba? Sila, So, yung prep, yan, yung prep. yun, sa music naman, di ba? Mm. So, ako nga yung mga hinahangaan ko, halimbawa sila Tom Mitch, Mm. yan. Makikita ko yung social media nila, hindi naman sobrang araw-araw. Di ba? So, spotlight effect, kumbaga feeling natin is nakatuon yung pansin natin. Yung pansin nila sa atin, pero hindi naman talaga. Di ba? So, just do our thing, di ba? Oo. Sariling pacing natin. Ito nga, ano parang, dito nga, as artist nga, ito yung nagiging parang argument na parang art versus algorithm na eh. Kumbaga, di ba? Oo, man. Parang mas, ano ba nilalabanan mo? Yung pagiging artist mo, yung algorithm talaga. Kumbaga, ano ka ba talaga? Artist or content creator? Parang ang hirap, di ba? Parang, dun lalabas na yung struggle mo as being a content creator or an artist Paano mo siya i-handle, i-balance, kumbaga? Hi, my name is Keys Kid, and you're listening to Breaking the Cycle. You can stream that song together with my other beats on Spotify and other streaming platform. Check my EP. Thank you so much. And hindi na lang ako magbabanggit ng band or ano. Pero ang dami kong nakikita. May issue para ma-TikTok tayo. Parang nakikita ko may alam akong band na ano, parang mas for content kaysa sa music. So, parang hindi na all about music yung ano nila, yung persona ng band nila. So, parang mas more on personality na lang ano. Mas more on parang clout lang and virality. Siguro sa iba nag-work yun. Ayun yung gateway nila para mapansin talaga, di ba? Kasi din. Competitive naman talaga din yung ano, yung space ng art, yung space ng band scene, yung space ng music industry. Pero ayun lang, syempre nako-compromise yung parang intention ninyo na ano, kung banda kayo, music, di ba? And dapat mas doon kayo makilala. Kasi halimbawa nakilala kayo dahil sa pagiging viral, may ginawa kayong prank or ganyan. Tapos, magigig kayo, wala namang pumunta. Kasi hindi naman kayo nakilala sa music Sa prank. Sa prank, di ba? So, parang, hindi nagtatranslate, kumbaga, sa totoong buhay. Maraming ganun instances. So, parang ganun yung nangyayari, algorithm or yung iaano ba yung artistry. Sacrifice mo no, kung baga. Doon ka mamimili. Saan ka mamimili? Or ibabalanse mo ba siya? Ito nga ito nga sabi ko, parang tayo as an artist nga, sa tingin mo ba dito sa Pilipinas mabubuhay ang isang artist?
Oo naman. On what, siguro, ito na lang, ito yung tanong. Tingin mo ba kaya maging full-time artist ang breadwinner? Isang breadwinner? Isang breadwinner, no, na ano, Lalo na sa Pilipinas tayo. full-time artist is. Siguro, depende sa circumstances. So, Hmm. di ako makakapag-speak for everyone. Kasi iba-iba tayo ng privilege eh. Diba? So, pero kung tatanungin mo kung possible. Kung mahirap, yes, mahirap. So, I guess ang ano na lang, yung tolerance natin sa pag-continue despite na walang masyadong reward is nakadepende kung gaano tayo ka-privilege. So, halimbawa, privileged enough ka na meron kang mayaman na magulang, di ba? So, kahit mag-fail ka sa art mo, meron naman sasalo sa'yo, may magpapautang sa'yo, di ba? May titirahan ka naman. Mga ganun, kung halimbawa, isa kang artist na, pero, ayun nga, no, nakadepende talaga siya sa privilege. And, pero posible. Posible siya. Posible siya. Hindi siya din ganun kadali. So, yun nga. And yung level siguro ng dali is, ayun nga, nakadepende ulit sa privilege. No? Kasi nga, may mga ibang individual na mas napagtutuunan nila ng pansin yung art nila. Kasi nga, meron namang may resources sila. Ganun, May resources, di ba? And, yung iba is hindi masyado nilang, kahit gustuhin nila, meron silang ibang trabaho para masustain yung kabuhayan. So, naubos yung oras nila sa art. So, ayun yung naging struggle, yung hindi nila masyado napagtutuunan ng pansin yung ano. And, dagdag mo pa, for sure, mas anxious yung hindi privilege. Kasi nga, dami siyang risk eh. Kumbaga, dami siyang risk. And sa pupunta kung hindi siya maging successful or alam mo yun, kung mag-break even siya, lugi pa rin siya kasi hindi naman siya privilege. Bubuhayin siya eh. Bubuhayin pa siya. So, alam mo yun, ano siya, nakadepende siya sa each individual, no? So, pero alam mo yun, at the end of the day, kung gusto mo talaga yung gagawin, magagawa naman ng paraan talaga. And, ano lang, it's a matter of time lang siguro. And luck, persistent and luck. So, privilege, persistent, luck. So, ayun yung mga factor. Ako kasi mala devil's advocate ako eh. Pagka, ang hirap kasi i-pursue ay isang passion and yung pagiging full-time artist. Lalo na pag breadwinner ka. True. Ayun nga realistic din ako na parang anong mas uunahin mo yung art mo, yung pagkain ng anak mo or pamilya mo eh. Parang ganun yung mangyayari talagang i-gauge mo eh. Na parang unfair advantage na kung may privilege, yun nga, kung may privilege ka, yun talaga, kaya yun eh. Pero pagka wala, lalo dito sa parang ang hirap eh. Kumbaga, nagtatrabaho ka para ma-pursue mo pa yung passion mo. Dito yung, parang yung realistically speaking, ganun siya eh. Kahit ako, ganun ginagawa ko eh. Parang nagtatrabaho para sa obra eh. Para matuloy ko yung obra ko eh. Kumbaga, yun yung sa akin, yun yung standpoint ko. And, ayun talaga eh, parang, yun yung sinasabi ko na unfair advantage na hindi sa lahat, 'di ba? Sinabi mo nga na hindi sa lahat may resources, hindi sa lahat may privilege. Pero yun nga, kung totoo lang sa akin, ganun siya eh. Pero yun, may paraan pa rin talaga. Yeah, may paraan pa rin, no. Kasi nga kung talagang lalo na sa panahon ngayon, if gusto mong matuto sa isang bagay,
andyan yung internet, di ba? So, tapos, kung anong meron ka, i-maximize mo. I-maximize mo kung anong meron ka. No? So, di naman siya yung parang kailangan may gamit ka na agad. Diba? So, wala naman nagsisimula agad na gano'n. Ano siya, step by step, diba? So, ayun yung kagandahan naman ngayon sa panahon natin ngayon na if may gusto ko matutunan. Parang kaya mo ng available siya within at your fingertips na lang, diba? So, available na yung mga resources. Tapos, kung gusto mong i-express yung art mo, mag-reach out ka sa mga kakilala mo, sa mga friends mo. So, nag-graphic design ka. So, offer mo ng free sa mga ibang tao hanggang sa makita nila yung yung value ng ginagawa mo, tapos eventually sila na yung mag-i-insist magbayad sa iyo, 'di ba? Yung dati ba pala nung nag-aral ka ng piano? Wala pa YouTube noon or ano pa, songbook? Meron naman na. Meron na. Oo, meron na. Meron na. Oo, kasi late ako nag-aral eh. Late ka na. Third year high school ako. Third year high school ako, 2009? May YouTube na ba ng 2009? Alam ko meron. Meron na, pero alam mo yung parang konti lang yung videos na napapanood. Ganun lang siya. So, pero may internet. Basura pa yung content nun, ha? Oo, puro self lang, handheld, yung mga kanya-kanyang lang. Pero I think may mga tutorial na rin. May mga nagko-cover, mga nagtuturo din. So, marami sa mga nalalaman ko sa music is YouTube University lang din, Google, and practice. So, ayun din, di ba, kung gusto mo talaga yung isang bagay, ipag-usayan mo, di ba, i-practice. So, magiging challenge na lang is kung paano mo siya sustain. So, yung iba may day job habang pinupursue yung art. And ako, nasa Telic ako. And ako nasa Telic ako. And pero at the same time, pag walang mga gig, nagra-racket ako. Kasi may mga months na okay. May mga months na sakto lang. No? And yung time na wala kaming gig is mina-maximize ko para alam mo yun, may iba akong source ng income. So, ayun. Ano yung parang gauge mo na, kunwari, di ba may pinupursue ka ng art or career na gusto mo yung passion mo? Ano yung ginigauge mo na parang, pwede ko itong ituloy na kaya ko mabuhay dito Parang gano'n. Ano yung gauge mo dun? Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Paano mo siya i-measure na or parang kaya pala ako buhayin ito, parang ganun. Kung worthy siya ituloy. Well, makikita mo naman sa industry na ginagalawan ninyo. Diba? So, halimbawa, sa akin, sa music, kailan ba? 2014 na ako pumasok sa Autotelic. Tapos,
akala ko dati, hobby-hobby lang siya. Tapos nung naramdaman ko siyang sustainable or parang nakaramdam ako ng sahod na bubuhay sa akin. 2016 na. 2016. No, kasi wala na ako sa nun eh. So parang ako dati dun eh. Parang 2 years din, bro. Na kasi 2014, pumasok ako. Puro bar gigs yung ginagawa ng Telec eh. And kasi sa mga bar gigs, hindi masyado guaranteed yung pay. Kasi nakadepende siya sa ticket sales, etc. Pwede mo ba i-explain yun? Or bawal siya i-disclose? Hindi naman. Ganun naman yung nangyayari generally. So, paano yung sistema dun, usually? Well, isipin mo na lang na pag mas maraming pumunta, mas okay yung pay, ganun. Mas okay yung pay, di ba? Siyempre, mas okay yung paghahatian ng mga bands na naka-line up. So, parang nung 2014, is puro bar gig in Telec. And, as in, sa akin okay lang. And bata pa ako nun eh, parang, nasa college lang ako. And yung mindset ko is, music to, na hindi ko naman ito magiging parang career talaga. Kasi chemistry naman yung inaaral ko eh, di ba? So, as in, puro bar gig yung Autotelic nun. And halos break-even lang yung nababayad. No? And naramdaman ko siya noong 2016 na. So, noong 2016 for some reason, mas umokay yung parang natitake home namin. Kasi siguro, I think noong 2016, ayun yung nag-album launch, yung Autotelic. Tapos, nag-sign kami sa label. Tapos, nag-Coke Studio kami. Season 1 Coke Studio. Napanood ko yun. Tapos, parang yung ano nyo, di ba? Ha? Ebe. Oo. So, parang ayun yung mga naging catalyst na siguro dumagdag yung exposure. Tapos, na-invite na sa mga schools, sa mga out of town. Tapos, doon ko naramdaman, 2016 yun na doon ko na-realize, parang ang laki nito sabi ko, okay, pwede siyang ituloy na pwede siyang gawing career. No? So na actually may naabutan pa nun yung college ko in 2016. So ako na yung nagbabaon sa sarili ko. Hindi na ako humihingi. Pati tuition pare. Binaon nagbabayad. Para hindi na mahirapan masyadong magulang. So ayun, doon ko na realize na siguro parang maganda magi-start na magsisimula ka sa pagiging artist. Gusto mo siya. Parang gano'n naman talaga yung yung umpisa talaga. Yung hindi mo muna iisip talaga. I mean, mahalaga yung bayad. Okay. Mahalaga yung bayad. Siyempre, kapag hindi mahalaga yung bayad, edi na-exploit ka na, di ba? Wala ka. Pero ang ibig ko sabihin is, siguro sa una is, ibigay mo muna yung makakaya mo na ipakita na ito yung kaya mong gawin. Tapos, yung tao na yung mahihiya na hindi magbayad sa'yo. Di ba? Makonsensya na siya eh. Oo, kasi ang ganda ng ginagawa mo, ba't hindi ka nababayaran? So, parang gano'n na yung So, ayun, parang sa una is bubuuhin mo muna yung confidence mo. Tapos, kukunin mo muna bubuuhin mo rin yung network mo. So, hihingi ka ng feedback sa kanila. Tapos may portfolio ka na. Hanggang sa maipon yung portfolio mo, ayun na yung magsisilbing resume mo. Ba? So, hanggang sa, ayun, yung tao na yung lalapit sa'yo, di ba? So, siguro, hindi mo muna isipin yung bayad. Again, mahalaga yung bayad. Pero, naklaro lang namin. Okay, naklaro lang natin. Diba? Mahalaga yung bayad. Pero, ayun yan, sa simula, di ba? Sa simula is parang, mahirap kang mabayaran kung
wala ka pang portfolio, di ba? Or wala ka pang proof of work, di ba? So, yan muna, parang ikaw muna yung magkusa na, okay, ito yung kaya kong gawin. So, nakita ko nga siya sa Autotelic nga dati, na, gig yung Autotelic dati, sa mga bars lang. Yes lang sila ng yes sa mga invites, kahit hindi naman talaga hindi naman talaga siya, hindi siya profitable, di ba? Parang, pero kasi, ang naging net gain nun is, na-build yung confidence, kasi nga, tugtog ng tugtog eh. Na-build yung network, kasi nga, yes ka ng yes sa mga organizers, sa mga, tapos, ayun, hanggang sa mag-compound siya, di ba? So, darating yung point na okay, uy, ito nakikita namin yung banda na to is active and ang dami ng tugtugan. So, invite natin sila. So doon din nabibuild talaga, yung exposure. Hanggang sa, may ka na. Meron ka ng leverage, di ba? So, ayun pala yung leverage, di ba? Ayun yung term dun na parang if wala ka pang leverage is mahirapan ka to ask for demand. Pati ang definition ko nga sa passion ito yung ginagawa mo kahit walang bayad pa nung Kumbaga, gagawin mo siya regardless may bayad o wala. Gagawin mo siya dahil gusto mo. Gusto mo siya i-pursue. Parang, yun parang siya, onset of emotions, pati yung decision sa buhay. Yun yung sa passion ko na, yun yung bubuhay talaga ng craft mo. Pag wala yun, hindi ka tutuloy Kumbaga, yun yung nag-start ng fire Tama ka. Ayun yung mag-start ng fire. And, ayun nga. Pero syempre, din, kapag matagal mo na siyang ginagawa. Alam mo rin i-gauge na... Alam mo rin i-gauge. And alam mo rin dapat i-value yung sarili mo. Siyempre, sa paggawa naman ng art or sa paggawa ng art is nag-spend ka ng time and energy, di ba? And dapat ma-compensate ka. Kung lalo na if mahusay yung paggawa mo. Diba? Kasi dun magli-lead yung burnout Kumbaga pag ginagawa mo siya na pagod na ako parang walang nagsusustain Kumbaga yun yun yung mangyayari dun and ayun din kapag pag mas driven ka ng money. Na parang gagawin mo lang siya dahil sa money. Wala talaga dun sa parang yung passion talaga wala. Hindi rin siya magiging sustainable. Hindi siya mag-work. Sabi pala ni Jay Fernandez, sabi pwede ba panay sets Pops sa Kiss Kid? Basis namin yan pa. Basis ko yan. Yung kasama mo sa gigs. Si Jay. Kababata ako. Masasabi kong kababata ako rin. Kaklase ko siya first year high school. So, ayun, first year high school, kaklase ko siya. Tapos, naging kabanda ko siya. Success siya sa mga, sa journey ko. No? And, kaibigan ko yan. Isa sa mga matalik na kaibigan ko yan. Nagsisession din yan sa Autotelic kapag wala si Pabs, yung bassist na. Siya, may banda siya, Sunflower Station. Okay. Yun yung parang kasabay nyo nung parang may gig na kayo-kayo, di ba? Kasabay. Kita ko nga yan. Sa isang araw, ano yung pinakamaraming gig na nagawa nyo? May ganun ba kayong Pinaalala ko pare, may isang araw 4. 4? Tapos so lagari kayo doon, lagari kayo na Lagari yun tol, 4. yung siya, puro Metro Manila lang. Parang umikot kayo dito around Oo, so tandaan ko nga kung ano yun yung mga gig. 4? 4 pare, B-side Makati. Hindi ko alam kung alam mo. B-side pa. B-side Makati. Tapos Route 196. Tapos nag-12 Monkeys kami.
Century City Mall ba to, no? Oo. Oo. Nakalimutan ko na yung isa, pero alam ko nag-apat kami. Pero hindi na namin siya inulit kasi yung pang-apat na yun, hindi na kami nagpapansinan sa sobrang pagod. Hindi na siya nakakatuwa. Ano yung last nyong lugar nun? Century Mall eh. Nakalimutan ko na 12 Monkeys? 12 Monkeys. 12 Monkeys. Sobrang pagod na namin nun. So, ano yun eh, 2016 pa yata. Or 2017. Pero ngayon, kasagsagan din yata ng ano yun, pa-rise ng OPM na ano eh. Mga indie. Kaya siguro ang dami. Oo. Ewan ko, hindi ako hindi ko kinakategorize kasi yung rise, yung rising and ano. Kasi, paano ba? Wala lang, ayoko lang anuhin yung yung era na, itong rising. Gets. Gets. Pero gets kita. Kumbaga, iba yung mga time na yun, ang daming nagbabanda, di ba? Yung ano pala, ilang songs kayo nun? Sa 4 na gigs na yun. Kada, ilang songs? Regular, 5-4. Ganyan. Grabe. So, naka-20 sa isang Parang nag-concert ng 2 beses, umaga. Naalala ko na naka-van kami, pare. Naka-van kami nun. Tapos, bawat venue, nagmamadali kami. After namin tumugtog, talon na agad kami sa isa pa. Kasi sobrang traffic pa, di ba? Sa traffic pa. Pero hindi na namin uulitin yun kasi nakapagod talaga. And, ako, partida, keyboard lang ako. I mean, synth lang ako. Hindi pa ako yung vocals. Hindi pa ako nag-second voice lang. Pero imaginein mo yung vocalist, yung mga kumakanta. Ang hirap na nun. Oo. May ever ba na parang napaos yung si Josh tapos man. Tumuloy kayo sa gig? May ganun. I think may ganun. Lalo na kung nakapag-commit na, di ba? Or minsan, sasalang pa lang, dun umatake yung paos. Hirap din pala nun. Na-try mo na mag-gig na may sakit ka? Oo naman. Oo naman. Paano diskarte mo dun? Ano ba? Kasi parang grabe pagulan din dyan eh. Gagamot ka na lang. Bero ka tapos ganyan. Dami ng instance pre na sakit na may gig. Sinisipon, ganyan. Ganon din kami pagka may coverage eh. Bero ka. Hindi mo naman kasi basta-basta makaka-cancel yung lalo pagka ongoing, nabook na malapit na. Or yun na in the day na, di ba? Parang hirap. So, ayun. Besides dun may nakwento ko ba? Hindi, iba pala yung nakwento mo nung first episode. Ano yung parang isa sa pinakamasayang gig nyo? Di mo nakwento yun eh. Wala ka nakwentong ganun eh. Pinakamasayang gig? Ang dami, pero... Ang dami. Sige, kahit anong maisip mo. Pinaka-recent. Sige, yung pinaka-recent. Pinaka-recent, siguro masasabi ko yung UPLP. Los Baños. UP Los Baños. For some reason, iba yung warm dun sa nila. Yung atmosphere ba? Kasi talagang sumasabay sila and talagang basta iba yung pagtanggap nila sa mga bands. So tumugtog kami doon, last band kami, Feb Fair kung tawagin. Ano siya? Counterpart. Ay, kasagsagan nga na madami kayong gig. Counterpart siya ng UP Fair sa Quezon City, yung Diliman. Pero ito, parang fair din siya, Feb Fair. Pero sa Los Baños. Tumugtog na kami yata, mga 2 na yata or 1. Pero tao pare. Dami pa rin tao. And, ayun, sumasabay sila. And actually, sa lahat ng gigs namin sa Los Baños,
sobrang warm yung pagtanggap. Oh. So, tsaka parang yung songs nyo talaga tumatak eh. Kumbaga, halos kahit sa ano kayo, sumasabay talaga yung tao eh. Ganun siya eh. May mga kapag mga schools, hindi syempre masyado. mga party. Yung iba, may ganun. Hindi, sila yung mas alam nila. Oo, mas alam nila. Pero, may mga crowd din na hindi nila alam yung songs namin. May ano ka ba? Yung parang siniraan yung pinakaayaw na nag-gig? Wala pa. Hindi ko naalala eh. Parang pinakalimutan mo. Marami. Oo, marami rin. Din. Kapag yung medyo hindi magandang gig, ganun. Oo, may ganun ba kayong... Oo, marami. Mga nahihirapan ka sa sound system, or delay. Marami, pero party yun eh. Part ng talaga. Parte ng pagbabanda yun. And hindi mo control yung situation. So, ang control mo na lang is kung paano ka magre-react. Diba? Oo. So, ayun, tuloy lang. Ay, so, teka, yung mga first gig nyo ba, ikaw hindi ka kinabahan nun? Kinabahan ako. Kasi 'di ba parang recently ikaw pa lang yung parang bagong pasok ka nung 14 ba? Pinakauna akong gig 2014. Late BKB. Pare. BKB tsaka 12 Monkeys. Hindi ako nakabahan ako nun, men. Kasi kasi daming tao. Daming tao, tsaka baka hindi ko magawa yung pre-practice na. Ganun. So, ayun. Kinakabahan ako. May mga instance pa rin na kinakabahan ako. And I think it's okay kasi nga, ayun yung masarap doon eh. Diba? Gets. Kapag di ka na kinakabahan, what's the point, man? Kapag, wala na. Parang manhid ka na kung di ka na kinakabahan. Kumbaga, nakakasama sa excitement eh. Tsaka yun eh, kumbaga, yun yung may conscious decision ka na dapat galingan mo eh. Parang, yung room for error mo dapat minimal lang eh. Minimal lang. Kasi aware ka, di ba? Oo, aware ka. Aware ka, kinakabahan ka eh. Hindi ka stupid na overconfident. Di ba? Mas delikado yung ganun. Mas delikado yung ganun, di ba? Ito pala, dahil nga yun nga yung pinag-uusapan sa gig life, bakit mo naisip na mag-come up ng sarili? Kailan pala yan pumasok sa isip mo na what if try ko i-pursue or try kong gawin? I mean, nag-start ako mag-upload siguro 2019, pre-pandemic. Alam ko nagtuturo ako nun sa Adamson. Ngayon, nag-upload lang ako ng mga short clips. And gumawa lang ako ng page for that, beat making lang. Tapos naisip ko, why not, diba? Kumbaga, ang nangyayari kasi gagawa ka ng beat, ipopost mo. That's it, diba? What if i-compile ko siya, gawin ko siya, tapos lagay ko sa Spotify, di ba? Kasi ang nangyayari kasi, pre, kapag gumagawa ako ng beat, walang title, tapos rekta upload. Diba? What if lagyan ko ng kumbaga, hindi siya mabulok sa hard drive lang, diba? Eventually, may collection ka, kumbaga. Oo, mapakinggan din ng iba, diba? Kumbaga, na-realize ko, rin siya parang, something na pwede mo ring ma-reap yung reward in the future. Halimbawa, kung marami akong catalog na nagawa, tapos pwede siyang gamitin sa mga movies, pwede siya gamitin. Pwede, diba? Diba? So, sayang, diba? Kumbaga,
na-express mo na yung sarili mo, tapos may potential pa na pwede mo siyang mapakinabangan, di ba? So, ganun yung naisip ko na why not gawin ko siya, di ba? And, paano ba? Siguro, another aspect is yung growth, di ba? Na, baga is, hindi lang ako tumutugtog for a band, and tumutugtog ako para sa sarili ko, di ba? Sa hinahanap ko rin yung sound ko, ganyan, and na-explore ko rin yung sarili ko. So, ayun, siguro growth din yung isang aspect. Ayun nga, yung pwede siguro natin singit na yung yung matagal natin drenowing. Grabe, pare, kailan tayo nag-start nito? Actually, ano ba? Ay, hindi, 2022. Ay, 2 years na, 2 years na. Kasi parang dumaan lang yung 2023 halos. Hindi ko rin namalayan eh. 2 years na. Diba? So, 2 years na. Tagal din pala, no? Pero parang hindi ko naramdaman yung tagal eh. Hindi mo naramdaman? Oo. So, ano rin kasi, kumbaga, along the way may mga ginagawa rin. Ako, nagkakagig ako, tapos minsan, hindi ko siya natututukan, kasi nga pagod. Pero kailangan siyang tapusin para, hindi siya maging drawing, di ba? Ito no. Ito na siya, di ba? Pakita mo naman. Meron na CD si Kiss Kid. Yeah. Yun yung artist name niya na solo artist name niya. Nasa Spotify din siya kung trip niyong pakinggan, i-explore. Ang ganda ng beats niya, sobrang solid. Ano siya? Mas, ayun niya, ano ba? Talakayin na ba natin? Talakayin talaga. mga pang millennial na term yan eh. pang tito na yan eh. Hindi, pero ayun, gano'n natin. Wala lang. Ikaw ba na-feel mo yung fulfillment? Ganda. Parang nung sinend pa lang sa akin nung supplier, sabi ko, wow, ganda. Tapos parang, nung sinesend pa lang yung designs na ipiprint na nila, kasi nirevise ko pa yung yung design. Sabi ko, parang may bitin dito tapos stretch ko parang konti. Tapos parang, ano kaya itsura nito pag na-print na, sabi ko. And yung vision natin, di ba ito, ganyan. Gusto ko talaga, hindi lang siya yung cover, di ba? Cover, tapos Gusto ko, pagka binuklat nila, parang nandun yung personality ng CD. So, nilagyan ko siya ng parang nagbo-blur siya eh. Teka, tagali ko yung blur ko. So, para siyang ganun. Kumbaga, teka, paano tanggalin yung blur? Ayan. So, parang sa akin, may storytelling yung CD itself. Kumbaga, yung pinagpagura natin ng 2 years. Andito na siya parang, ako mas kinikilig Kumbaga, andito yung physical work Iba yung kilig ng physical work sa, makikita mo lang in screens. Iba yung may nahawakan makikita mo lang sa stream, di ba? Iba yung may nahawakan. Tapos binalik pa natin yung CDs na sobrang nostalgic yung datingan. Ayun meron pa siyang sa loob. Ayan, pag na-explore nyo yung CD. Ayan, sige. Hindi kasi yung una nating balak is vinyl. Pero medyo mahal kasi yun Mahal kasi siya, and I think step by step. I mean, medyo siya Darating din pagka at some point pagka nagkatugma-tugma. Ako sa sarili ko, feeling ko hindi ko pa deserve vinyl. May pa siya may level kumbaga. Level So siya parang ambitious pa. So siguro kapag mas hindi ko sinasabing hindi maganda yung mga nagawa ko dito. But alam mo yun, kapag mas pa ako, yung sa mga future release ko, mas nag-mature pa yung mga nagagawa. Mas
mas naging pulido, mas naging malupit. No? Yun. Maging vinyl worthy siya. Tapos, ayun, kung afford na natin. Mahal din kasi. Yun pa, yung isa. Kung afford na natin magpagawa, medyo mahal And talaga. And nga, the reason why nga na ginawa natin to, kasi nga, iba pa rin, di ba? So, di ba nga, alam nga natin is may mga, yung vinyl thing pa din siya, di ba? Oo. So, ibig sabihin, thing pa rin yung CD. Kasi nga, may market pa rin talaga. Di ba parang mas old technology pa nga yung vinyl eh. Di ba? So, parang yes, konti lang yung may player. Pero, di ba, iba yung iba yung fulfillment na may hinahawakan ka, may physical ka na. Tsaka feeling ko, dahil nga sobrang nandito na tayo lahat sa internet, mas gusto natin yung may mahawakan, yung analog eh. Kumbaga, yung digital na may parang physical, parang totem na Iba yung feeling eh. Kumbaga, iba yung makikita mong umiikot yung CD sa player. Iba yung mapapakinggan mo siya sa player, kundi yung parang sa Spotify. Iba yung feeling eh. Kumbaga, yung process niya, iba yun eh. Parang nagiging rare nga siya ngayon eh. Kung tutusin eh. And yung value niya iba. Ako, halimbawa, gusto ko rin magkaroon ng something na yung ginawa kong beats, gusto ko magkaroon ng physical copy. Kasi, alam mo yun, mareremind ako na may ginawa ako na lalagay ko siya sa room ko, ihang ko, mga ganun. Diba? Di ba 100 pieces lang yung ginawa natin. So, bibili ako dun ng for me. No? And ihahang ko sa, ipapa-frame ko, ihahang ko. Diba? So, alam mo yun, para ma-motivate ako to do more and mas pag-usayan pa. And, sabi mo ng crazy na bibilin ko yung sarili kong CD. Hindi, kahit ako bibilin na ako. Para sa Autotelic, hindi ako nakabili ng sarili kong CD. Wala tuloy akong kopya. Tapos naubos na, tapos di ka na makakita ng Oo, men. May second hand. Nasa carousel. Triple yung price. Yung sarili mo CD, no? Sarili kong CD, hindi ko pa rin afford. Ay, hindi nga triple eh. Parang pa eh. Kasi nung nilabas yung CD ng Autotelic, parang 280 siya. Yung 2016. Tapos sa carousel, may nagbibenta 1.5. Diba? Gusto ko siyang mabili, pero hindi ko rin afford, diba? So, pag nakahanap ako ng sarili kong CD, pag nakahanap ako ng CD ng Autotelic, na parte ako, na mura, bibiling ko. Ang hirap eh, no? Parang ang hirap na makakuha. Dati kasi ang dami nun. So, hindi ako bumibili. Kasi nga, ba't ako bibili niyan? Ako rin gumawa niyan. Ngayon, nag-inahanap ko na siya. Diba? So, feel ko nga may ganong moment talaga eh. Kasi nga, di ba nagsara yung mga CD store? Wala na. So, wala na akong makita. 1.5, di ba? Ayun. Mga label, wala na yung mga ganun. Oo. So, wala nang nabibenta na CD. So, ayun. Gusto ko rin bumili talaga ng CD namin sa Autotelic kasi nga, ihahang ko sa wall. Kala ko ibibenta mo kay Boss Toyo. Joke lang. Ihahang ko sa wall na, ayun nga, ito yung nagawa ko sa Autotelic, tapos ito yung nagawa ko sa Quiskid, di ba? So, ayun. Kaya bibiling ko yung sarili kong CD. Tapos pakita na natin ito yung title ng CD ni Quiskid is Land and Labor. So nabansagan nga yung beats ni Quiskid na motivational beats eh. Kasi pag pinakinggan nyo, parang ma-motivate ka eh. Parang sa umaga pag napakinggan mo siya, yung kape mo sasarap eh. Tapos magtatrabaho ka na eh. Ganun siya eh. Ganun yung feeling nung sound niya eh. And kung gusto niyo mapakinggan, kung may na kayo, gusto niyo magka-idea yung sound ni Quiskid is pakinggan niyo yung Spotify, nandun yung niya. Search niyo lang Quiskid, Keyskd.
So, makikita niyo yung ano niya, yung Spotify niya doon. And, ayun, sobrang solid. Kung makikita niyo to, ito talaga yung pinaka-vision ko sa CD, Kasi may ibang layout, walang ganito eh. Talagang pinush ko yung may parang foldable, Yeah. So, parang mas may personality nga yung CD. So, pag nakita nyo, kayo na lang tumingin ng yung mas detailed. Bili kayo para makita nyo yung detailed. May mga nakasulat dyan. So, PM nyo lang si EJ para makakuha ka ng copy. Ha? Pwede rin ako. Tapos i-relay ko rin kayo kay EJ. Ayun. So, yun, parang sa tingin ko, isa din to sa achievement talaga sa pagiging artist, yung magkaroon ka ng sariling yung physical work. Yeah. And yung nahahawakan, iba sa feeling siya. Kahit ako hindi ko inaasahan na yung may makakakolab ako yung magde-design ng CD, tapos si Kiss Kid pa. Hindi ko inasahan yun kasi parang wala nga sa ko yun eh. Kumbaga sa parang ini-imagine sa growth ko, sa journey ko na pagiging artist. Wala talaga akong kumbaga nangyayari lang siya bigla eh. Parang tuloy-tuloy lang siya nangyayari. And thankful din talaga ako kasi si EJ talaga. Nung ni-reach out ko, sabi ko, why not na mag-collab tayo na Tas yun, naging CD pa siya, Diba? Sobrang iba sa feeling yung ganun. And ayun, something siya na parang proof yan na may ginawa tayo, ganyan. So, maybe 10 years later, tapos makikita natin, uy, sa carousel. Sa carousel na. So, yeah. Solid, pare. So, maganda yung cover art na ginawa. May nag-PM sa akin sa Instagram. Ibili siya. And, for sure, follower ko siya sa Kiski. Hindi ko siya kilala personally din. Tapos, alam kong nakasubaybay siya kasi nga, pinanood niya ako. Tapos, binili niya yung t-shirt ko na merch. Uy, oo nga. Tapos nung nilabas ko yung CD, bibili pa rin siya kahit napainggan niya na sa Spotify. Kasi nga, sabi niya, ang ganda daw ng cover art. So, pare, kaya, yun. Yung pala yun. Credit sa'yo yun, man. I mean, di ba, ang sabi ko nga is, hindi niyo pa nakita yung loob, no? Di pa. Yung mga tracks dito is nasa Spotify, except dun sa bonus. Oo, may bonus track. Bonus track. So, kahit napainggan niya na, bibili pa rin niya siya kasi nga, nagandaan siya sa cover art. Angas. Kaya nga bumili na kayo kasi alam nyo, 100 pieces to. Kaya medyo... 100 pieces. So, actually, 100 pieces lang kasi yun lang yung kaya ng budget namin. Pero, ayun, kung mauubos siya, magre-restock naman kami, syempre. Pero, ayun, hindi kami yung machinery na, may fund na madaling makapag-restock. Natawa nga ako dun sa supplier. Di ba parang, ang tagal natin, nag-down na tayo, ang tagal. Hindi na natin pinakawalan, no? Kasi nga baka magmahal eh. Oo. Ay, hindi, tsaka sabi ko mag-down na tayo para committed tayo. Tama. Para wala atrasin. No? Tapos sabi nga nung supplier, buti naalala niyo pa kami. Sabi niya, sayang yun, di ba? Ano yun? Pamigay na lang. Sayang naman yung pera natin. Sayang. Pero nakakatuwa. Galing. Pero ayun, marami, I guess, ikaw ba, yung tatanungin kita, kamusta yung naging buong process sa'yo sa paggawa nito? Ako, na-enjoy ko eh. Sa art side. Na-enjoy ko eh. Parang, bago ko kasi ginagawa yung art, syempre papakinggan ko muna yung beats. Yeah. Kumbaga, hindi ako gagawa agad ng art na wala pa yung
gusto ko medyo connected ako dun sa beats bago ko i-formulate yung artwork. And parang mas na-enjoy ko yun kasi mas gusto ko magkaroon ng storytelling dun sa art kahit hindi nila alam yung story behind dun sa art. Kumbaga, ako lang makakaalam nun na pag narinig ko yung music, ito yung naisip ko. And yun yung nilagay ko dito sa art na yung mga cover art dito sa kay Kiss Kid na kung ano yung na-feel ko that day or yung na-interpret ko that day dun sa beats. Yun yung fino-formulate ko na art dito sa CD and dun sa cover arts. And yun yung masasabi ko talaga sobrang tuwa lang ako kasi ibang experience to sa akin kumbaga hindi naman ako parang actually hindi pa nga ako artist nun bago pa hindi ko matawag yung sarili kong artist kasi gusto ang meaning ko ng pagiging artist is yung may identity na ako kumbaga kahit nung gumagawa na ako ng cover art tas na na-feature na yung mga art ko, hindi ko siya matawag na artist ako parang ganun yung bigat ng label sa akin iba parang pinangahawakan ko siya ng matindi tapos in-enjoy ko lang talaga yung process ng paggawa ng CD and sa akin din ini-imagine ko na siya ng pagka nagawa na siya ng physical form ganito yung magiging itsura niya and doon talaga natuwa kasi kung ano yung nandun sa ginawa ko ganun yung nangyari dito sa physical. Kumbaga, ang galing din ng supplier. Ang galing din. Kahit na matagal tayo nakipag-usap sa kanila. Okay din sila. Ang galing talaga. And ayun, paano ba? Siguro din sa akin. Gusto ko mag-thank you dun sa kasi sa bandang yung track dito na Perseverance. Tinanak namin sa bahay yung mga kabanda ko. Kasi ito yung track na may totoong bass guitar, may totoong guitar din. Kasi lahat yan walang guitar except sa Perseverance. So dito namin ginawa sa bahay. Tapos yung drummer namin nandito din siya yung gumawa ng beats. So ayun, gusto ko rin mag-thank you sa kanila. Yung si Jay kanina, nandyan kanina, yung nag-comment. Yung kasama ko na ginawa yung Perseverance. Tapos, gusto ko rin mag-thank you dun kay Carl. Si Carl naman is yung gumawa ng Scene Loop remix. Scene Loop yung pangalan ng niya, ng artist name niya. Artist name niya as beatmaker. So, ginawa niya yung Breaking the Cycle na remix. Sobrang ganda. So, ang ginawa niya is binigay ko sa kanya yung mga stems, yung source file. Tapos flinip niya as in ginawa niya ng bagong life yung sobrang ganda ng niya. And the reason why na in-onboard ko siya kasi siya rin yung isa sa mga nag-influence sa akin sa beatmaking. And ayun din, yung mga halos lahat ng tracks dito, siya yung nag-master. So, ayun. Kaya sobrang okay tong nagawa na. I mean, mahalaga sa akin tong output na to. Sabi ni Earl Milka, love you, Kiss Kid daw. Pare si Earl. Si Earl Milka, pare sikat yan. Sikat na yan, tol. Siya yung Earl Heneraw, bro. Ay, siya ba? Siya ba ito? Yeah. Oo. What? Siya pala yun. Siya yung Earl Heneraw. And love you, man. Love you, Earl. Ano yan? Fan din ako ng gawa niya. Diba? Nag-session ako sa kanya around 2018 yata, 2019. So, makikita mo, pag sinearch mo sa Wishbus, meron siyang Wishbus performance. Nandun ako as keyboardist. So, ayun. Hinahangaan ko din yan si Earl. Kasi
mahusay din siyang artist. Lupit nga niyan. Kaya nag-initiate din ako mag-keyboard sa kanya kasi masarap siyang tugtugan eh. Tas tawag dito, ano nga ba sasabihin ko? Nawala ako. May sasabihin ako kanina eh. Sige, muna yung, besides dito sa CD ngayon, yung sa Land and Labor EP, alam ko may niluluto ka pang bago eh. Kumbaga, ito pa yung start mo eh. And, may napakinggan ka, nabigay ka na sa aking beat na sabi ko, ang ganda nito ah. Shinold ko muna siya kasi gusto ko munang i-distribute to. So, ayun nga, yung susunod na lalabas, ang susunod kong ilalabas is yung Breaking the Cycle na remix. So, after nun, yung Aurora na. Ganda rin. Aurora. So, pag napakinggan nyo ng live yan, sobrang solid. Aurora. Napakinggan mo naman ng live din? Parang tinugtog mo yun. Pero ayun, yung Aurora ang kulit pare kasi yun yung kasama ko na talaga yung mga kabanda ko doon. May drops na tang totoo. Ay, tapos ito, kwento ko lang. Kasi si EJ, bago niya, sinesend niya muna sa akin yung raw. Pinaka-raw niyan. Tapos sabi ko, ang ganda na ito ah. Sabi niya, hindi pa yan. Basura pa yan. Ben. Diba? Pag may sinesend ako sa'yo, idea pa lang. Tapos pagka, sabi ko, nung minaster, grabe. Nakikita mo yung progress, di ba? Kapag nakamix na. Iba yung tugtog eh. Iba yung tunog pala. Sa akin, parang, ako na to ah. Parang ang ganda na nito ah. Parang akala mo okay na, no? Pero yung di pa ganun ka okay yun. Kasi nga, kumbaga sa pag-drawing, sketch pa lang. Sketch pa lang pala yun. Pero ang ganda na. Sabi ko, ang ganda na nito. Pero lupit, ganda. Ngayon ko lang din nalaman kasi yung ganong proseso. Proseso. Kaya siya matagal din kasi nga ayun nga. Kasi pwede naman ako yung magmi-mix and master. Ako yung gagawa ng beats. Lahat na, no? Lahat na. Pero magkakaroon kasi ng bias yung tenga ko. And ang practice talaga is iba yung magmi-mix. And iba yung mag-handle nun para hindi na bias yung tenga. Kasi nga, may certain bias ka na eh. Ikaw yung gumawa kasi ng music eh. So, ayun. Ayun nga. Gets ko yung ganong Tas, ito, bago tayo magtapos siguro, no? Yun yung sinasabi ko na parang intentional living eh. Yun yung parang mantra mo eh. Natanong mo dati kung ba't Land and Labor? Pero haba sa first EP eh. Parang pahapyawan natin. And parang ang deep nga nun eh. Medyo talaga siya, realistic approach eh. Yeah, man. Deep siya. Okay. Sige, pwede natin kahit siguro kahit mga pwede natin pahapyawan bakit Land and Labor to. Kasi ito nga yung sinasabi mo na parang yung mga mayayaman kaya yumaman dahil meron silang may pang land and labor. Yung parang may trabahador sila, meron silang parang ganun, ari-arian. Yeah. Diba? Parang ganun. And kumbaga may leverage na sila ng land and labor. So, yun yung unfair advantage nila na parang may ganun agad. May ganun agad silang privilege na hindi makukuha ng normal na tao yung parang ganung advantage. Yeah. And ito yung parang gusto mong ipunto dito is how to break the cycle. Kaya parang nandito lang ba tayo para sa rat race? Dito lang ba tayo para magbayad ng bills or etc. Ganon siya eh. Kumbaga, ito yung music na dapat yung pinapakinggan mo na kaya ko naman eh. Kaya ko i-pursue eh. Parang ganon siya. Ganun. Ayun yung una ko nakwento sa'yo. And medyo siya, parang medyo rebellious. Medyo, yun, ganun yung narrative. Pero, ayun nga din, napagtanto ko din na, ayun nga, land and labor. Kasi nga, ito yung una kong nagawa eh.
Ito yung una ko nagawa. And di ba nga sa Civilization is para mag-thrive yung civilization or everything is kailangan mo ng land, di ba? Kasi doon ka literal natatayo eh. Tapos, kailangan mo siyang pagtrabahuhan para mag-thrive. Halimbawa, magtatanim ka, di ba? Kukultivate ka ng hayop and everything. So, kumbaga, ito yung naging start. Basically, kung gusto mo magsimula, kailangan mo ng land and labor, di ba? So, ayun. Tsaka kung ako sa inyo, pakinggan nyo yung ang favorite kong track dito halos lahat eh. Pero yung on repeat sa akin ngayon yung Perseverance. Talaga ba? Oo. Lalo pag nag-edit ako kasi siya parang calming kasi siya sa akin. Kung sa mga listeners pala, parang tama ba? Hindi ko alam kung malalo-fi ba ang niya, approach niya. Tama ba? Hindi ko alam din eh. Ano ba tawag sa hindi ko na binabox eh. Hindi mo binabox dun sa... Hindi ko na binabox kasi kung anong magawa ako. Oo. Kumbaga may stress ka lang eh. Ano ba dapat ko? Gets it. Ano ba dapat ko? Hindi ko rin kasi alam tawag eh. Hindi ko alam gagawin ko yung music eh. Dapat ganito yung tunog niya. Instrumental music tapos kung ano yung lumabas, di ba? Tsaka pakinggan nyo yung grabe, sobrang experimental nito ni Jay. Pag napapakinggan ko yung umpisa, yung pagka yung raw, bigla anong to, instrument to, galing sasabihin niya, galing eh. Parang nasisingit niya yung ganong style na beat, iba-ibang beats and iba-ibang instruments. Taba din ang utak nito eh. Ayun, may ano pa ba? Ano pa ba ang natin? Actually, ano pa ba? Ayun. Continue lang yung pag-market ko. Continue lang yung pag-market ko nito. And the good thing dito is hindi naman siya napapanis, di ba? Oo. Hindi siya napapanis, hindi siya pagkain. So, nandyan lang yan. And hanggang maubos. So, ayun. Tapos, in the future, pwede tayong gumawa ng event. Diba? Yun yung mga... Art, music, tapos art, diba? Yung mga end goal na isa sa mga goal natin. Yeah. Tapos imbitahan natin yung mga bumili, diba? Oo nga, no? Pwede. Diba? Kasi the fact na bumili sila, yung sabihin, happy sila to support us, di ba? Tsaka maganda, parang mga niluluto namin maganda yung place eh. Parang malalaman nyo rin yan pagka naluto na namin yung gusto namin gawing event. And ano pa ba? Anything to promote bago tayo magtapos sa podcast? Yeah. Ayun. PM nyo lang ako or si Allen about it sa CD na to. So, thank you sa mga bumili na. May 13 na akong inaasikaso, ipapadala ko na. Super thank you. Nakakatuwa kasi nga marami doon is hindi ko talaga ka-close, di ba? Pero nung nag-post ako, bibili sila. So, sobrang na-appreciate ko yun. And marami rin sa mga kaibigan ko na bibili doon sa 13 yun. And yeah, like yung page, Iskid, tsaka yung sa'yo, hindi na to drawing, tsaka yung mga art venture mo sa Lone Island NFTs. So, ayun, more music din in the future, gagawa pa ako. So, and hindi rin dito yung nagtatapos yung collab natin. Tsaka ito sabi ni Kevin Jornason. Idol ko yan si Iskid. Si Gab. Ano yan? Naging friend ko yan sa NFT Pinas. And so kahit bull market yun, naging friend ko siya. And marami ako naging friend. Tapos dumaan na yung bear.
Bear Market. Ayun, di ba, mga naging friends na natin. Ikaw, kasama ka dyan. Di ba? So, ayun. Hello, Gab. Si Gab, nagpa-reserve siya. Na-copy. Ayos yan. Oo. Yeah, thank you, Gab. Salamat. And, yun, bago tayo magtapos, no, pakita ko ulit yung CD. Avail nyo na yung CD. Pwede nyo i-PM si EJ, yung Kiss Kid. Either dun sa IG niya or sa Facebook, pwede kayo mag-message. And ito yung CD, basta nagkakahalaga siya ng 600 pesos. Ayan. So, may pirma na agad siya, no? Signed copy to agad. Ayan. So, pag nakita niyo yung CD, pwede niyo i-PM si EJ and lapitan niyo lang. Yun, malalaman niyo kung paano yung gagawin yung arrangement sa delivery or sa payment. And follow niyo yung page ni Kiss Kid, yung sa Facebook and Instagram and Twitter, pwede niyo i-search. Ilalagay ko sa description box dito sa episode na to, and feel free to follow Dinato Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Shopee, and yun. And may merch pala kami. 3 na yung nare-release naming merch. Yung first collab namin ay kay Kenzero Art. Mga senyales na drawing yung tropa mo. Yung second is yung Ababaybayin by Lloyd Zapanta. And yung pangatlo is yung Di pa natatapos yung Bangkingan by The Balakker or Joe Malaki. Yun. Makikita nyo sa Shopee. And yun. Sa mga gustong umorder ng merch namin, nandun lang siya. Available lang siya. And pakinggan nyo yung live gigs ni Kiss Kid. Mapapanood nyo siya minsan. May nagpo-post siya ng mga gigs niya. And yung Autotelic, panoorin nyo na rin. Yun. Yeah. Ayun. Salamat Kiss Kid. Salamat EJ sa pag-guest ulit dito sa podcast. And sobrang honor kami dito. Sobrang natutuwa kami na bumalik ka dito sa podcast. Thanks. And sobrang dami na nanood. Sobrang solid. Second time ko to ginawa, yung live podcast eh. So parang kinakabahan ako noon. Okay lang yan, man. Pero pag ganito, rekta cancel, okay lang. Clout din yan. Joke lang. Basta wala rin. Di rin kami binabash, di rin kami na ganun. Pwede nyo kami i-bash para may engagement kami, para dumaan kami sa feed nyo. Ayun, sabi naman ni CP Labahoy, Labahoy o Labajoy? Ayan, kababata ko din yan. Attorney na yan. Ay, wow. Attorney. Shoutout sa'yo. Shoutout, sabi. Shoutout, Idol EJ. Ano yan? Kabanda ko din yan nung high school ako. Oh, nice. Kabanda ko yan. And hello, Attorney. Hello, Attorney. Salamat sa pakikinig sa Dinato Drawing Podcast. Sobrang solid nitong episode. Abangan nyo na lang to. Lalabas to sa Spotify and YouTube. Pakinggan nyo na rin doon pag di nyo napanood yung mga unang part. And pwede nyo balikan din tong live. Ewan ko kung nagdi-delete pa ang Facebook ng live eh. Hindi ko sure eh. Pero dina-download ko agad para pagka na-delete. Minsan kasi nagdi-delete sila eh. Sa sobrang dami siguro nung naka-store sa cloud nila. Ayun. So, yun. Salamat, EJ. Thanks, man. Kita-kits tayo sa gig. Yes. Kita-kits tayo. Tapos, yung CD bilhin nyo na. Sayang din yun. Parang ang dami nang bumili. And pakinggan nyo rin yung beats niya sa Spotify. Stream nyo na rin. And yun. Dahil dito sa Dinato Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Yun. may ano na ako eh. May pang-ending na ako eh. May pang-ending ka na eh. Sa isang taon na. Let's go. Salamat. Kita-kits ulit. Salamat sa mga listeners. Salamat sa mga nanood. Salamat sa pag-support sa amin. And hopefully masupport nyo pa kami sa aming mga projects. Yun lang. Bye-bye.